Sa gitna ng malakas na ulan, halos hindi na makita ang kalsada sa kapal ng pagbuhos. Parang kortina ng tubig ang bumabalot sa harap ng Velasco Tower, isang mamahaling kondo at opisina sa gitna ng syudad. Sa tapat ng salaming pinto, may dalawang taong parang nasa eksena ng pelikula. Isang lalaking nakaberdeng rain jacket, basang-basa, nakayuko at nanginginig habang hawak ang maliit na resibo. At isang guard na nakapulang uniforme, nakaharang sa pinto, nakaunat ang kamay na parang pader. "Boss, pakiusap naman. Ilang minuto lang. Ibababa ko lang yung pagkain sa unit tapos alis na ako." Nanginginig na sabi ng rider, si Mark. Boss ka dyan," iritang sagot ni Guard Arman sabay tapik sa salamin. "Bawal ang mga rider sa lobby. Ilang beses ko na bang sinasabi? Doon ka sa delivery area sa likod. Hindi pwedeng mabasa ang sahig dito. Mamahalin tong building." Sa loob ng lobby, may mga taong nakasilong. Mga empleyado, ilang tenants, may nakakotse na nag-aantay. Yung iba, naiilang at napatitig sa eksena. Yung iba naman, mabilis na naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. Umiling si Mark, pilit na pinipigilan ang inis. Ramdam niyang kumakagat na ang lamig hanggang buto. Sa likod niya, basa na rin ang insulated bag na puno ng order, mga sopas, lugaw at mainit na tsa. May oras sa app. Kung hindi niya ma-deliver sa loob ng ilang minuto, auto-cancel, bawas sa rating, bawas sa kita. "Boss, please naman, yung customer po, special instructions, deliver to lobby entrance, senior citizen, may sakit, hindi makababa, nakalagay po sa app." Pakiusap niya. "Wala akong pakialam sa app na yan," padabog na sagot ni Arman. "Bawal ng policy ng building, bawal kayong pumasok lalo na ganyang basang-basa. Tingnan mo yung jacket mo, tumutulo. Sino maglilinis niyan? Ako rin." Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa loob. May babaeng naka-green na blouse na napapailing. "Grabe naman yung guard. Ulan na nga, ayaw pang papasukin. Hindi ako pwedeng pumasok kahit sandali lang." Halos pabulong pero puno ng desperasyong tanong ni Mark. "Kung sa likod pa ako iikot, boss, malilate na ako. May kapalit na tong order na to. Gamot at pagkain ng lola raw nila." Nakiusap pa sa call. Napahigpit ang hawak niya sa resibo. Sa loob ng isip niya, mabilis na naglalaro ang imahe ng nanay niya na nasa bahay. Hinihintay ang padala niya para sa bayad sa kuryente at ang kapatid niya na may exam na kinakailangan ng printing ng modules. Ilang order pa lang ang nagagawa niya sa araw na yun dahil sa lakas ng ulan. Kaya malaking bagay ang bawat piso. Pero kay Arman, iba ang takbo ng isip. Ilang linggo na siyang nasisita ng building admin dahil sa mga rider na nakakapagkalat daw sa lobby. May nagtatanggal ng helmet at nagpapatong sa upuan, may tumatambay sa sofa. 3 memorandum na ang natanggap niya. "Isa pa, tanggal ka na," banta ng supervisor. Kaya ngayong araw nagdesisyon siya. Kahit sino pang rider, bawal tumuloy sa lobby. Kahit bumagyo pa. "Boss, kung hindi mo gusto, hawakan mo na tong pagkain. Pakipirma na lang sa resibo. Ako na bahalang mag-update sa app." Huling pakiusap ni Mark. Iniaabot ang thermal bag at maliit na papel. "Hindi trabaho ng guard mag-abot-abot ng pagkain," sarkastikong sagot ni Arman. "Hindi ako runner, hindi ako errand boy." May isang lalaking nasa loob, nakasuot ng long sleeves na napabulong. "Kuya, sige na, papasukin mo na. Kawawa naman." "Sir, pasensya na," sagot ni Arman pero hindi tumitingin. "Rules are rules. Security tayo rito. Pag may nangyari sa lobby, tayo ang sisilihin." Sa lakas ng ulan at kaba, medyo nanginig ang mga kamay ni Mark. Dumulas ang resibo mula sa mga daliri niya, nalaglag sa basang sahig bago pa niya maabot. Hinabol niya pero inunahan na ng agos ng tubig at medyo dumulas palayo, dumikit sa salamin kung nasaan ang kamay ni Arman. Sa loob ng lobby, nakasilip ang isang babaeng naka-business attire, may hawak na tablet at may naka-lanyard na ID. Napakunot ang noo niya nang makitang nalaglag na resibo. Nilapitan niya ang salamin para basahin. Sa kabila, si Arman,
Nakatukod pa rin ang kamay sa pinto, tila hindi napapansin. Pero kita sa loob ang nakaprint sa karton ng resibo, kahit medyo nababasa na ng ulan. Order name, Doña Felisa Velasco. Unit, Penthouse 1. Special instructions, mahina na po ako. Please allow rider to wait inside lobby in case of rain. FV. Napalunok ang babaeng may tablet. Si Carla, executive assistant ng mismong may-ari ng building. Kilala niya ang pangalan, si Doña Felisa, ina ni Chairman Ramon Velasco, matandang bihira ng lumabas ng penthouse. Sobrang higpit ng doktor nito sa pagkain. Pero kahapon, nasabi nitong gusto raw niyang kumain ng lugaw sa labas, hindi yung pang-hotel. Pangungulit na 1 linggo na. Dahil ayaw siyang pahirapan ng apo, nagpo-order na lang ang nurse gamit ang delivery app. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sandali lang, mahinang sabi ni Carla. Agad kinuha ang resibo sa sahig sa loob ng glass door. Kuya, para kanino tong order mo? Nagulat si Arman sa tanong, napalingon sa kanya. Ha? Di sa tenant. Hindi ko na tinignan. Basta, bawal siya rito. Sumilip si Carla sa labas. Tumingin kay Mark na halos hindi na makatingin pabalik sa hiya at pagod. Ikaw ba si Mark Santos? Tanong niya. Nagulat si Mark. Opo, nasa apto ba yun? Tumanggo si Carla, sabay sabing malakas para marinig ng lahat, lalo na ni Arman. Para kay Doña Felisa Velasco tong pagkain na dala mo, yung lola ng may-ari ng building na to. Sabay-sabay ang hala ng mga nakasilong sa labi. May nagtakip ng bibig, may napahawak sa dibdib, may nag-angat lalo ng cellphone para mas malinaw ang video. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ni Arman. Napatingin siya sa resibo na hawak ni Carla, saka kay Mark, saka sa mataas na kisame ng labi na may nakasabit na logo ng Velasco Tower. Ano? Nauutal niyang sagot. Kay Doña Felisa? Oo, sagot ni Carla. Seryoso na ang mukha. At kita mo tong nakasulat sa dulo? Itinuro niya ang special instructions. Binasa niya ng malakas. Please allow rider to wait inside lobby in case of rain. FV. Ibig sabihin, mismong si Doña Felisa ang nag-request na pabayaan natin ang rider na makasilong. Bakit mo siya pinapalaya sa ulan? Parang may humampas na bakal sa dibdib ni Arman. Naramdaman niya ang pag-init ng mukha niya kahit malamig na ang aircon. Sa labas ng salamin, nakikita niyang tumutulo ang ulan sa hood ni Mark. Pumapatak sa mukha nitong halatang pagod na pagod. Ikaw ba si Mark Santos? Tanong niya. Nagulat si Mark. Opo, nasa app po ba yon? Tumanggo si Carla, sabay sabing malakas para marinig ng lahat, lalo na ni Arman. Para kay Doña Felisa Velasco tong pagkain na dala mo, yung lola ng may-ari ng building na to. Sabay-sabay ang hala ng mga nakasilong sa labi. May nagtakip ng bibig, may napahawak sa dibdib, may nag-angat lalo ng cellphone para mas malinaw ang video. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ni Arman. Napatingin siya sa resibo na hawak ni Carla, saka kay Mark, saka sa mataas na kisame ng labi na may nakasabit na logo ng Velasco Tower. Ano? Nauutal niyang sagot. Kay Doña Felisa? Oo, sagot ni Carla. Seryoso na ang muka. At kita mo tong nakasulat sa dulo? Itinuro niya ang special instructions. Binasa niya ng malakas. Please allow rider to wait inside lobby in case of rain. FV. Ibig sabihin, mismong si Doña Felisa ang nag-request na pabayaan natin ang rider na makasilong. Bakit mo siya pinapalaya sa ulan? Parang may humampas na bakal sa dibdib ni Arman. Naramdaman niya ang pag-init ng mukha niya kahit malamig ang aircon. Sa labas ng salamin, nakikita niyang tumutulo ang ulan sa hood ni Mark. Pumapatak sa mukha nitong halatang pagod na pagod. Boss, kung hindi po pwede okay lang, sabat ni Mark. Agad na nag-aalok ng kompromiso kahit siya ang pinapaboran ng instructions. Ibibigay ko lang po sa inyo. Responsibilidad ko na tong resulta sa app. Sanay naman po ako mabasa. Pero bago pa makasagot si Arman, isang boses ang tumagos sa buong labi. Anong nangyayari dito? Halos sabay-sabay silang napalingon. Mula sa may elevator, papalapit si Chairman Ramon Velasco mismo.
Naka-dark suit pero walang aura ng pangmamaliit. Katamtaman ng tangkad, may halong uban ng buhok pero matalim ang mata. Sa likod niya, may kasamang nurse na halatang galing sa taas. "Sir, pasensya na po." Agad na sinalubong ni Carla, hawak pa rin ang resibo. "May problema po sa delivery kay Ma'am Felisa. Hindi daw po pinapapasok ng guard." Umangat ang kilay ni Ramon. "Guard?" Parang kinabahan ng buong security team, pero si Arman ang pinakamalapit. Tinangka niyang tumayong ng maayos at magsaludo. "Sir, policy lang po. Bawal po kasi yung mga rider sa loob ng..." "Policy bang tawag yon, yung pagsuway sa nakasulat na instruction ng nanay ko?" Preno sa kanya ni Ramon. Mahinaon pero mabigat ang boses. "Nakikita mo to?" Inabot ni Carla ang resibo. Binasa niya, saka ibinalik kay Arman. Si Mama mismo ang nagsulat niyan. Nahihirapan na nga siyang lumakad, nag-abala pang magpa-type ng note sa nurse para lang masiguradong hindi magkasakit yung magdadala ng pagkain niya kapag umuulan. Hindi nakapagsalita si Arman. Sa unang pagkakataon, ramdam niya hindi lang siya ang pagod at takot mawalan ng trabaho. May matandang babae palang nasa taas, naghihintay sa mainit na lugaw, nag-aalala sa rider na hindi niya kilala. Lumapit si Ramon sa gas door, binuksan ito kahit nababasa ang loob. Kasabay ng pagbukas, pumasok ang malamig na hangin at amoy ng ulan. "Pasok," sabi niya kay Mark. "Bilisan mo, baka lumamig na yung pagkain. Baka makatulog na yung nanay ko sa kakahintay." Nag-alanganin si Mark. "Sir, basa po ako." "Mas gusto kong mabasa ang sahig kaysa sa konsensya ko. May map naman tayo, di ba? Hindi naman siguro ilulubdob sa baha yung building sa konting patak ng ulan." Hindi na napigilan ng mga tao ang mapalakpak ng bahagya. May ilang napabuntong hinga ng "buti naman" at "tama yun, sir." Dahan-dahang pumasok si Mark sa lobby. Bawat hakbang niya, nag-iiwan ng bakas ng watis sa marmol na sahig. Pero sa halip na irapan, yung ibang staff ay kusang naglabas ng map at basahan, handang punasan ng anumang patak. Para bang naalala nilang trabaho nila ang maglinis, hindi ang maghusga. Habang inaayos ni Mark ang bag para ilabas ang mga lalagyan ng lugaw, kinalabit siya ni Ramon. "Anak, anong pangalan mo?" "Mark Santos po, sir." Sagot niya, medyo nanginginig pa rin siya. "Matagal ka ng rider?" Tanong nito habang sabay silang naglalakad papunta sa elevator. "Mga 1 taon na po. Nagtrabaho po dati ako sa hardware. Nagsarap po kasi kaya lumipat na lang sa delivery. Mas flexible po para sa schedule ng nanay at kapatid ko." Tumanggo si Ramon, tila may naalala. "Alam mo ba, dati rin akong rider ng tatay ko?" Napatingin si Mark, nagtaka. "Oo, hindi sa motor, pero sa bisikleta. Ako ang tagahatid ng bayad sa kuryente, taga-deliver ng gamit sa mga kliyente. Kaya kapag nakakakita ako ng mga gaya mo, naaalala ko yung panahon na umuulan. Wala akong payong pero kailangan ko pa ring umikot." Napangiti ng kaunti si Mark, unang beses simula kanina. "Sir, hindi nyo naman siguro na-experience na maharangan ng guard sa building na pag-aari ninyo?" Napatawa si Ramon kahit seryoso ang sitwasyon. "Hindi pa, pero ngayong araw, siguro panahon na para pag-usapan yan." Pagdating nila sa penthouse, sinalubong sila ng nurse at ng isang payat ngunit matapang ang matang-matandang babae, si Doña Felisa. Nakaupo sa wheelchair, may kumot sa tuhod, ngunit may ngiting nagliliwanag. "Ayan na pala," sabi ni Felisa, sabay abot ng kamay kay Mark. "Ikaw ba si Mark? Salamat ha. Ganitong klasing lugaw yung naaalala ko nung bata pa ang anak ko. Yung galing sa kanto, hindi yung masyadong sosyal." "Wala po yun, ma'am. Pasensya na lang po kung natagalan. Hindi po ako agad pinapasok sa lobby." Hininga ng malalim si Ramon. "Ma, problema nating dalawa yon. Kailangan na nating baguhin ang patakaran sa baba." Nagtagal si Mark ng kaunti sa penthouse, hindi bilang bisita, kundi bilang tao. Pinakain siya ng extra lugaw, pinainom ng mainit na tsaa. Habang kumakain ng si Doña Felisa, nagkwento siya kung paano sa buong buhay niya natulungan niyang makapasok sa eskwela ang ilang batang anak ng driver at janitor sa mga unang building nila. "Wala akong pagmamayari kung wala sila," sabi ng matanda. "Kaya ayaw ko nang may naaapi sa gate." Pagbalik nila sa lobby, nandun pa rin si Arman, matlamlay at mukhang iiyak. Sa tabi niya, andun ang security supervisor, halatang na-inform na. Tahimik ang mga tao.
naghihintay kung anong mangyayari. Arman, tawag ni Ramon. Napatayo agad si Arman, halos magkanda saludo sa kaba. Sir, pasensya na po. Wala akong intensyon na bastusin si... Tama na yan, sir. Pasensya na yan. Putol ni Ramon, pero hindi galit ang tono. Hindi kita sisigawan sa harap ng lahat. Kasi alam kong may pinaghuhugutan ka rin. Presyo sa trabaho, takot mamemo, lahat yan. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Hindi natin pwedeng gawing dahilan ang policy para kalimutan na tao ang kaharap natin. Tumanggo si Arman. Naningilid ang luha. Opo sir, aminado ako. Nakakahiya. May nanay rin po akong matanda sa probinsya. Kung siya yung naghihintay sa lugaw at na-delay dahil sa akin, baka basagin ko tong salamin sa sobrang galit. Ang importante, sabot ni Ramon, natututo tayo. Humarap siya sa lahat ng staff at tenants na nanonood. Simula ngayon, binabago ko ang policy ng Velasco Tower. Ang lahat ng delivery riders, lalo na kapag umuulan o sobrang init, may karapatang makapasok sa lobby hanggang sa maklaim ang delivery. Hindi sila pader, hindi sila basahan. Sila ang nagdadala ng pagkain at gamit sa atin habang nasa komportable tayong opisina o unit. Nagpalakpakan ng ilan, may mga sumang-ayon ng malakas. Tama! Ayos yan, sir! May ilang riders na dumating at nag-aantay na pala sa gilid, nakikinig. Kita sa mukha nila ang ginhawa sa narinig. Pero may kondisyon, dagdag ni Ramon, sabay tanaw kay Mark at Arman. Respeto rin mula sa riders. Walang kalat, walang pagsigaw, walang pagtambay ng matagal. Lahat tayo may tungkulin para maging maayos ng building. Paninindigan natin yan. Lumapit siya kay Mark at Arman. Sabay inilapit ang kamay ng dalawa. Gusto dito tayo magsimula. Sabi niya, guard at rider, hindi magkalaban. Pareho lang naghahanap buhay. Nag-atubili si Arman sandali, pero inabot ang kamay ni Mark. Pasensya na talaga, Mark. Hindi ko alam kung paano pababawiin yung nagawa ko, pero kung papayag ka, ako na mismo ang a-assist sa'yo pag dito ka sa building na to may delivery. At kung may ibang guard na magpalaya sa'yo, ako na bahala makiusap. Ngumiti si Mark. Pagod pero magaan na ang puso. Sige, Kuya Arman. Lahat naman tayo natututo. Hindi ko rin magagawa to kung hindi ako tinulungan ni Sir Ramon at ni Ma'am Carla. Makailang minuto pa, kumalat na online ang video ng pangyayari. Mula sa eksenang ayaw papasukin si Mark hanggang sa pagbasa ng resibo at paglabas ni Chairman Ramon. Pero sa halip na pure eskandalo, nag-viral ito dahil sa pagbabago ng policy at sa paraan ng pag-amin sa pagkahamali. Maraming nag-comment, saludo kay Sir Ramon, sana all building owners ganyan. Kawawa si Kuya Ryder pero ang galing niya, hindi siya nagwala. Nagkamali si Gart pero buti na lang umamin at natuto. Sa mga sumunod na linggo, may mga riders mula sa iba't ibang app ang napapadaan sa Velasco Tower at nagtatanong, dito ba yung building na pinapasok ang rider sa lobby? At oo, totoo, may nakapaskil na ang bagong sign sa pintuan. Riders welcome. Please proceed to lobby counter for assistance. Management. Si Mark patuloy pa rin sa pagde-deliver, pero may kakaibang saya sa tuwing makita ang pangalan ng Velasco Tower sa app. Hindi lang dahil mas mataas na ang tip na nakukuha niya roon, kundi dahil alam niyang may isang lugar sa lungsod na hindi siya ituturing na istorbo kapag umuulan, kundi isang taong may dignidad. At si Arman, sa tuwing may makitang basa rider, automatic na binubuksan ng pinto. Boss, pasok ka na muna, huwag ka na sa ulan. Sabay turo sa mop, basta tulong din tayo sa linis ha. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Mark. Ang rider na nabasa sa ulan, hindi pinapasok sa lobby, pero nang mahulog ang resibo, nabunyag na para pala sa pinakamahalagang tao sa building ang dala niyang pagkain. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na minsan, isang maliit na piraso ng papel lang ang kailangan para magpaalala na hindi natin alam ang buong kwento ng taong nasa harap natin. Bago tayo mangbastos o magtaboy, isipin natin muna, baka ang taong pinalalayas natin ngayon ay mismong inaasahan ng iba para mabuhay, kumain o kumalinga.
Kung ang kwentong ito ay nakaaantik sa puso mo o nakaalala sa iyo ng isang rider na lagi mong nakakasalubong, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng respeto, pasasalamat at malasakit sa bawat naghahanap buhay sa kalsada, umulan man o araw. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong gigising sa iyong damdamin at magpapaalala ng kahalagahan ng empatya, pagkukumbaba at pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!